May nagtanong sa akin, "Hi po sir, as lang po ako yung friend ko po. Nagkapatong-patong na po yung utang niya sa Ola. Nagre-reply naman po yung friend ko na humahanap po siya ng paraan para makabayad sa kanila. Ang reply po ng Ola sa kanya, kakasuhan na daw siya ng estafa. Pwede po ba siyang makasuhan ng estafa sir? Ang na-loan niya 5K pero ang na-receive nila lang na amount is 2,850. Yung 2,150 charges na po nila. Sobrang stress na po nung friend ko. Halos mabaliw-baliw na po siya kakahanap ng pera para lang hindi sila makasuhan ng estafa." Okay. Good question po, no? Kasi kalimitan ng mga ola is ang pinananakot is estafa. Okay. Sagutin muna natin kung ano ba yung estafa. Makakasuhan lang ho kayo ng estafa, no, kung nangutang kayo at ginamitan nyo ng panluloko o panlilinlang. For example po, nagbigay kayo ng peking mga dokumento, ano po, yung fictitious yung address, ano po. So yun yung ano, kasi kumbaga may deceit eh. Kumbaga niloko nyo sila, no, para kayo makahiram o makapangutang sa kanila. So yun po yung deceit o panloloko na sinasabi. Criminal case po ito, may kulong at may penalty rin yan. Yan ho wag na wag niyong gagawin. Ano po? Kasi talaga hong pag napatunayan ho kasi yan, ng lending company, financing company at ng bangko, na ganun nga ho ang ginawa ninyo, maaari ho kayong makasuhan ng estafa. No? Criminal case ho yan, no? May kulong yan, tsaka may penalty pa. Ngayon, ayon nga ho dito sa tanong ninyo, kung makakasuhan ba ng estafa yung inyong kaibigan, hindi po. No? Kasi po, unang-una, yung mga ola na yan, hindi ho tutungtong ng korte yan. Bakit? Kasi ho, bukod sa nanghaharas ho sila, ang laki ho ng kanilang interest na ipinapatong. Sa processing fee pa lang po, nakita nyo naman, sa inyo pa lang, nakita nyo, ang inutang is 5,000. Ang receive na lang ho ng kaibigan nyo is 2,850. So, 2,150 charges. Anong klase yun? Di po ba? Almost 50% po nung inutang, binawas na. O, di po ba? Tapos, within 7 days, kailangan bayaran nyo na. Tama ho ba yun? Di po ba? Kasi huya, pagka yan, nakita, no, na ganyan, sinacharge nila, no? Kasi, kailangan magpresenta ho ng ebidensya ng mga lending companies, financing companies at bangko, di po ba? Pagka sila, magdidemanda. Lalo kung estafa yan. So, kailangan patunayan ho nila. Tapos, para mapatunayan nila na may utang ho kayo sa kanila, syempre, magbibigay dapat sila ng kontrata. Pag nakita ko ng judge yan, na pagkalaki-laki ng interest na ipinapatong, babawasan ho yan. O, di po ba? So, hindi ho talaga sila tutungtong. Tapos, malalaman pa na may harassment na nangyayari. At, bukod ho dun sa harassment, may pagnanakaw pa po ng detalye ng mga kliyente. O, di lalo na ho. O, di po ba? Kapatong-patong ho kasi ang kaso nila. Kaya ho, hindi ho sila magtatangka na tumungtong ho ng korte. Kung yan po yung regular na yung mga lending, financing at bangko, gagawin ho yan. Lalo kung napatunayan ho na talagang estafa yung inyong ginawa. Inistafa nyo talaga. Talagang niloko nyo. May panlilin lang nangyari. Talaga ho tutuluyan ho kayo niyang mga yan. Pero kung sa ula lang, wala hong mangyayari. Ito na lang po ang may papayo ko sa inyong kaibigan. Nanonood man po siya, or pakisabi na lang po sa kanya na unang-una niya kailangan gawin is pakalmahin ho yung kanya sarili. Kasi pagka pinamutawi niya sa sarili niya yung nervyos, no, wala hong mangyayari. Ano po, kumbaga, makakapag-desisyon siya ng hindi tama. Ano po, baka mamaya mapunta pa yan, makapangutang pa sa ibang ola pa yan. So, papatong-patong na naman.
Ano po, ang kailangan ho yan is pakalmahin yung kanyang sarili. Ano po, ano kumbaga, nandyan na ho eh. Wala na ho tayong magagawa. Nandyan na yan. Problema na yan. No? Ang kailangan lang ho dyan is solusyonan. So, paano niya ho masusolusyonan yan kung hindi ho maliwanag ang kanyang pag-iisip? Di po ba? Kasi kailangan yan is pinagpaplanuhan. Ano po, hindi ho basta-basta yan. Kayo na rin ho nagsabi, mabaliw-baliw na ho yung kaibigan ninyo. Kahagila po ng pambayad, no? Sa ngayon ho siguro ang pinakamaganda niyan is mag-concentrate siya dun sa kanyang trabaho. Ano po? Kung may trabaho po siya, kung wala naman po siyang trabaho, kailangan maghanap po siya ng trabaho para ho unang-una matustusan yung pangangailangan niya at saka ng pamilya niya. Ano po? Pangalawa, makapag-ipon siya para dun sa pambayad, dun sa nahiram niya dun sa ula. Ano po? Tapos, kung kakayanin pa, kasi ito talaga pinaka-importante sa buhay natin ngayon, no? Lahat tayo, no? It applies to everyone talaga, yung other source of income. Ano po? Kasi pagka may other source of income ka, hindi mo na talaga, kumbaga, hindi mo na iisipin na manghiram pa, lalo sa mga ulan na yan. Kasi mas mainam pa na kumbaga, mag-concentrate ka sa other source of income kaysa intindihin mo yung yung mga ulan na yan. Biruin mo yung sa ola, binibigay stress lang eh. 'Di ba? Samantalang pag may other source of income ka, although yes, nai-stress ka, pero kumikita ka ng pera. Oh. Hindi ka, kumbaga wala kang isipin na may babayaran ako sa after 7 days. 'Di po ba? Ang importante lang naman sa other source of income is, kumbaga, kung ano yung hilig mo, yung passion mo, no? Para at least hindi pumapasok sa isip mo na hanap buhay yung ginagawa mo. Para ka lang naglilibang, para ka lang naglalaro, pero kumikita ka ng pera. Di po ba? Kung kagaya nung sinabi ko kahapon, no, sa aking video, kung mahilig ho kayo magluto, di magtinda-tinda ho kayo. Di ba? Pwede naman kuwari, order kayo sa opisina. Mga ulam, pantanghalian, dala kayo. Luto kayo sa umaga, ipack nyo na siya, tapos doon nyo siya ibenta. Di po ba? Pwede naman yun eh. At least kumikita kayo. May sideline. May sideline kayo na kumikita kayo. Kesa yung manghihiram nga, makakahiram nga kayo sa mga ulan na yan, di ba? Dahil lang sa isang ID. Pero lintik naman ang ibibigay sa inyong parusa. Di po ba? Kasi nga, wala ho silang alam gawin kung hindi mangharas lang eh. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi tutungtong ng korte ang mga yan eh. Baka nga ho sa barangay, hindi tumungtong yung mga yan. Di po ba? Dahil sa pang-aabusong ginagawa nila. Wag niyo katakutan yung sinasabi nila na magpa-file sila ng estafa, no? Kasi sila ang unang tatamaan eh. Sa dami ng paglabag sa batas na ginagawa nila eh. Di po ba? So, wag niyo siyang intindihin. Hindi ko sinabing wag intindihin o wag bayaran, no? Wag niyo intindihin yung pananakot nila. No, kasi pananakot lang talaga yan eh. No, concentrate kayo doon sa kaya niyong kontrolin. Ano ba kaya niyong kontrolin? Yung emotions niyo at yung inyong isip. Para makapag-concentrate kayo sa trabaho niyo. Para maibigay niyo, mai-provide niyo yung pangangailangan ng pamilya ninyo. No? At makapag-ipon kayo para mabayaran niyo kung ano man yung meron kayong utang doon sa ulan ninyo. No? Tapos pag-isip kayo ng sideline niyo, kung ano yung hilig ninyo, yun ang gawin ninyong sideline. Para hindi kumbaga hindi siya lalabas na other source of income o trabaho. Sa kumbaga libangan yun kumikita pa kayo. Ganun po ang gawin ninyo. Para mabilis nyo siya mabayaran. At sa susunod, hindi na kayo makapangutang dyan sa mga ulan na yan, no? Kasi sa totoo lang po, lagi naman nasa balita yung mga yan. Total, napapanood nyo ako, no, sa social media.
definitely ho, marami naman din ho kayo napapanood ng mga ibang content creator na gumagawa ng ganitong klase ng mga video tungkol sa OLA. At alam na alam niyo po yan, na abusado talaga yung mga yan. So, wag niyo na ho silang tangkilikin. Ano po? Kasi, pag patuloy niyo pong tinangkilik yung mga yan, patuloy lang ho mamamayagpag yung mga yan, paano mawawala? O, di po ba? So, huwag niyo ho silang kasi habang tinatangkilik niyo ho yung mga OLA na yan, hindi ho sila mawawala. Paulit-ulit lang ho silang mamimirwisyo. Hindi ho matatapos yung mga yan, no? Hayaan nyo matapos yung kanilang paghari-harian o mga kalokohan na ginagawa nila. May po ba? Although ako ho, may nakikita na ibang mga OLA na nagtitino na ho, binabago na yung kanilang pamamaraan ng paniningil, no? At kahit papaano sumusunod na sila sa kautusan ng SEC at ng PSP, di po ba? At saka ng National Privacy Commission. So, meron na pong mga ilan-ilan na gumagawa na. At ako nagpapasalamat sa kanila, no? Tapos dun sa mga iba namang mga OLA, sundin nyo na rin ho yung kanilang yapak. Baguhin nyo na ho yung inyong style. Kasi, hindi rin naman kayo magiging successful eh. Di po ba? Kasi tingnan nyo ang nangyayari. Hindi kayo binabayaran. Di po ba? Ayusin nyo lang ho yung ginagawa nyong paniningil tsaka yung pagsunod lang dun sa sa tamang interest at processing fee. Lalago ho negosyo ninyo. Hindi kayo hindi nyo kailangan nung manakot para makapaningil eh. Sa totoo lang, kaliit ko hong tao. Hindi po ba? Tsaka nung nagsisimula ho ako, kapayat ko ho, kaliit ko. Pero nakakapaningil ho ako. Hindi ho kailangan ng takutan sa paniningil. No? Kailangan ho dyan is, kapwa-tao, alam nyo ho yung batas. Kahit papano, makapagbigay kayo ng ibang options o opinion yung sa inyong kliyente, kung paano nyo siya matutulungan sa pagbabayad. Ganun ho ang paniningil. Hindi ho kailangan na manakot kayo. Di po ba? Gusto niyo ho ba ganyan na halos buwan-buwan may bagong regulasyon na ipatutupad ng SEC tsaka ang BSP? Kaya hong gawin nila yon. Kasi sila hong governing body eh. Oh. Manong gawin niyo ho yung sundin niyo kung ano yung patakaran na pinai-implement po. Di po ba? Kadali naman hong sundin eh. Hindi naman kailangan niyo pa hubang maging scientist para masunod yung yung ipinag-uutos ho ng ating gobyerno. Hindi ho. English naman ho yung pagkakasulat eh. Ba't hindi nyo masunod? Di po ba? Kailangan nyo pang manakot. Paista-ista pa kayo nalalaman. Ayaw nyo naman tumungtong ng korte. Barangay nga, hindi kayo makatungtong eh. Korte pa. Di po ba? Kung ganon, alam nyo hong mali eh. Huwag nyo na huwag nyo na ituloy. No? Baguhin nyo na lang ho. At kahit papano, lalago pa inyong negosyo. So, yun ho, yung kagaya ho nung sinabi ko sa inyo. Yun lang, pakalmayin nyo lang yung sarili ninyo. At darating din ho yung panahon na pababayaran nyo yan. Kasi pagka talagang inunan nyo yung nervyos, takot, hindi kayo makapag-isip na maayos ho talaga. Baka mamaya, maling desisyon pa ang inyong magawa. Mahirap na po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahin kayo na suportahan yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.